national government at saka sa local government para maganda ang ensayo, maganda ang koordinasyon, para maging maganda ang takbo ng aming mga programa ay ang ating DILG Secretary Benhor Abad. Ang First District Representative ng Sulong, Representative Samir Khan. Sa Second District naman, ang ating Representative Munir Arguson. And Tusog Tausog Party Representative Shirley Tantambo. At ang aking matalik at malapit na kaibigan. Alam niyo po, si Bob Sakuntang, magkaka ako, napuro na kayo magkakilala. Dahil hindi pa kayo kami politiko. Pero yung pagkakilala namin, lumampas na dito sa pagkapolitiko, naging kaibigan ko na kalulit si Bob Sakun. Kaya pag sinasabi niya, talagang sinabi na yung speech niya, sabi niya, well, hindi kami nahihiya, hindi talaga kami nahihiya, humingi. Tawag na kung ano kailangan ni Bob Sakun, tawag niya. Mabibigay naman natin. Maganda naman ang trabaho ni Bob Sakun. Kaya, yung sabi ni Bob Sakun, kasi sinasabi, tignan mo ko ang inuna natin. Tignan mo naman, naayos naman natin. Maganda na isip, baka. Ang pagka iniisip dati, ang sunod ay iniisip gulo. Na hindi pwede puntahan dahil security, etc. Yun ang bigyan ng mga impression ng lalo na yung kinalabas. Ngayon, iba na. Isa na kayo sa ginagawang tourist spot, isa na kayo sa pinapasukan ng investment dahil na wala nang gulo, mapayapa na ang sulod. At kaya magpapasalamat tayo sa leadership ni George Sakuntang dahil siya ang talagang nagdala ng kapayapaan dito sa island of Sulud at lalo na dito sa Hulong. Kaya I'm very, very happy to be here because I'm always happy to see my old friend Bob Sakuntang. Ang ating host for today's activities, Patikul Municipal Mayor Kabir Haydiri, ang iba't ibang elected officials na nandito nakasama natin today, ang ating kasama sa pamahalaan at ang pinaka-importante sa lahat na nandito ngayon, nabisita ngayon, kayo ang aming mga beneficiary na tatanggap ang tulong galing sa pamahalaan. Ladies and gentlemen, assalamualaikum kanyo kata. Ikanalulugod ko na makasama kayo ngayong araw mula sa mga magsasaka, mula sa mga di alintana ang matinding sikat na araw para masamasaka ng anim hanggang sa mga mangingisda na nakikipagsapalaran sa ating mga karagatan para maganda ang huli. Narito kami ngayon upang ihatid sa inyo ang tulong ng pamahalaan. Umagapay sa inyong pagbangon mula sa mga pagsubok na dala ng ninyo at upang mapakinggan ang inyong mga suliranin. Nais ko rin na personal na iparating sa inyo ang aking paghanga sa inyong mayamang kultura, lalo na sa inyong sining, likha, musika at kaugalian. Mula sa budget at sawa na ginagamit ng inyong kalalakihan hanggang sa patadyon na sinusuot ng nakarami. Hindi maikaila ang inyong angking talento at kasanayan sa panakabi, pati na sa pag-uukit. Kaya talaga naman nakakatuwa na napanatili ninyo ang kultura na pamana sa inyo, na pinamana sa inyo ng mga inyong ninyo sa kabila ng mga siglong lumipas. Naway ang tulong na dala namin ngayon ay magpalakas sa inyong mga kabuhayan at magpatibay palalo sa inyong bilang isang lalawigan. Kung matatandaan po ninyo, Oktubre, noong nakaraang taon, naghatid ng ayuda at iba pang halagang serbisyo ang ating Special Assistant, si Secretary Antonio Damero,
at ang ating DFWD Secretary Rex Gatchalian. Matapos ang siyang na buwan, ako naman ang bibisita rito upang bigyan pansin ang kalagayan ng 11 na bayan sa inyong lalawigan na napailalim sa state of calamity dulot ng El Nino. Ayon sa aming datos, mahigit 5 milyong piso halaga ang pananim na nasira dito sa inyong lugar na ipinalugi ng humigit kumulang siyam ng 912 na magsasaka. Hindi namin kayo iiwan sa pagharap sa pagsubok sa inyo. Kaya kami ay makakapagbahagi na ayuda upang makabangon kayo muli at higit pa mapayabong ang inyong pamumuhay. Bilang kanila, 10 milyong piso ang magmumula sa aking tanggapan upang ipamahagi sa halagang tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka at mangingisda sa sulod na naapektuhan ng El Nino. Sa ilalim naman ng ayuda sa kapos ng kita program ng DSWD, makakatanggap ang mahigit 5,000 magsasaka at mangingisda ng cash assistance na nasa 10,000 piso naman. Mula naman sa opisina ng ating speaker, kasama po dito sa kaya po ang natawag po namin is whole of government approach. Pati House of Representatives, pati Congress, sinama na namin. Kaya mula sa office ng House Speaker Martin Romualdez, meron din ang lahat ng dumalo rito na nagkito sa atin ay magbibigyan ng 5 kilo ng bigas. Ang ganun yung mga iba na nakita ko na. Kasama din natin ang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na maghahandog sa inyo ng karagdagang makinarya at kagamitan sa pagsasaka. Ngunit, hindi po dyan nagtatapos ang handog namin sa inyo. Kasabay ng pagbibigay namin ng ayuda ay ang magandang balita tungkol sa ating pagsusulong para sa Bohol Airport Development Project. Kasalukuyan na po natin binabalangkas ang lahat ng kinakailangan para masimulan na ang proyekto nito. At may nakahanda po tayo 100 milyong piso na para pangsuluan itong project nito. Sa dapo naman, ng patuloy na nangyayaring illegal fishing sa karagatan ng sulod, umaaksyon na po ang ating kapulisan at sa panglunas ng Sulu Maritime Police Station upang magpatrolya at mabantayan ang ating yamang dagat. Sa ating mga lugar na pamahalaan, patuloy po ninyong sipataan ang ating kolektibong pagsisikap upang maging mas maayos at ligtas ang ating mga minamahal na mangingisda. Kaya kababayan, nakaasa kayong tutuparin namin ang aming pangakong matulungan kayong lahat, lalong-lalo na ang mga magsasaka, ang mga mangingisda at kayo at ang mga inyong pamilya. Upang naman, masabi natin ay may pag-asa na nakamit ninyo ang mas maginhawang pamumuhay. Isa sa aking mga sinumpaan ng matulong ko na sa pagkapamulo ay ang tiyakin na maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan na nagsisilbing pundasyon ng ating agrikultura. Hindi mo itatanggi na kayo ang nagtatawid sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Subukin man kayo ng panahon at sitwasyon, ginagawa ko ninyo. Kayo ang patunay na ang pagtutulungan at malasakit sa kapwa ang susi tungo sa tunay na nagkakaisang hikima. Tunay na sa inyong nakasalalay ang kinabukasan hindi lamang ng ating mga kababayan dito sa Sulu kung hindi pati na rin ang ating mga mamamayan sa iba't ibang sulok ng buong Pilipinas. Kaya naman, sa bagong Pilipinas, magiging kaagapay ninyo kami upang mapalago pa ang inyong sektor at mabigyan katuparan ang inyong mga pangarap. Umaasa din ako na nakikiisa kayo sa amin sa pamamagitan ng pagiging mas masino at maingat
sa paggamit ng inyong mga natanggap na ayuda. Siguraduhin din ninyo na napakalagaan ang wasto ang ating kalikasan at huwag abusuhin ang paggamit ng ating mga pinagkukuhanan ng yaman. Huwag kayong mag-alinlangan na lumapit nyo sa tanggapan ng Panginoon at sa inyong mga lokal na pamahalaan sapagkat bukas po lagi ang aming mga pintuan upang pakinggan ang inyong mga suliranin at hinaing. Sa ating patuloy na pagbabayanihan, naniniwala naman ako na agaran natin maitataguyod ang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa inyong sipag. Mabuhay kayo na. Maraming salamat po, mahal na Pangulong. At ngayon, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na paunahan ang pamamahala